Hindi lang lungkot, kundi galit at pagkadismaya rin ang nararamdaman ng mga taga Davao City matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang candlelight vigil. Sa Rizal Park, nagtipon ang mga Davaoenyo upang ipakita ang kanilang suporta at ipanawagan ang hustisya para sa dating Pangulo ng bansa. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Sa pangunguna ng sangguniang panglungsod ng Davao, daan-daang residente, kawani ng gobyerno at iba't ibang grupo ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang mariing pagtutol sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bitbit ang kandila at taimtim na pananalangin, ipinahayag rin nila ang kanilang paniniwalang hindi makatarungan ang sinapit ng dating Pangulo. Ayon kay Davao City Councilor Tek Ocampo, hindi nararapat ang ganitong pagtrato kay Duterte, lalo na't malaki ang naging kontribusyon nito sa bansa, partikular sa kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga. Napakalungkot at may halong inis, galit, mixed emotions. Hindi na naawa sila kay Tatay Digong. Talagang ginawa nila yung gusto nilang gawin just to erase Tatay Digong out of the equation. No? Dagdag pa ni Ocampo, malinaw na desperado ang kasalukuyang administrasyon upang tuluyang alisin ang dating Pangulo sa politika. Napakasinungaling ng ating current administration ngayon. Sabi niya, hindi sila sa suporta at they will not cooperate with the ICC. Ano lang yun, lip service lang. Behind of what he said, talagang gusto nilang ipakulong at iparesto ang ating mahal na Pangulong Duterte. Sa kabila ng emosyon, nanawagan ang konseho ng Davao City ng katahimikan at pananalig sa proseso ng bansa. Alam ko marami sa ating mga kababayan ay nagagalit at hindi natutuwa sa nangyari. Wag muna tayo mag-isip ng mga bagay na pwedeng makakapagsimula ng gulo. Tayo mahinahon muna at tayo'y sabay-sabay na mag-obserba, pagdasal natin ng ating dating presidente. Tiniyak naman ng mga taga Davao na ipaglalaban nila ang hustisya para kay dating Pangulong Duterte. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.